Tiniyak ng nasa 200 kongresista na suportado at ipagtatanggol nila si Pangulong Bongbong Marcos sa pamagitan ng isang manifesto na ibinigay nila sa Pangulo sa isang fellowship dinner kagabi. Hindi naman daw nila napag-usapan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinatayang 200 kongresista ang dumalo sa fellowship dinner kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang kagabi. Ang ilang kongresista sama-samang bumiyahe mula sa Kamara papuntang Malacanang sakay na mga bus. Sabi ng ilang dumalo sa dinner, dito prinisinta sa Pangulo ang isang manifesto of support. Nakasaad dito ang pagsuporta at pagtatanggol sa Pangulo. Ano man daw banta laban sa Pangulo ay banta sa Republika. Kaya titiyakin daw nila ang kaligtasan ng Pangulo at katatagan ng kanyang administrasyon. Binanggit din sa manifesto ng kanilang kinokondena ang anumang tangka para i-destabilize o guluhin ang gobyerno. Ang manifesto pirmado ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang leader ng Kamara at mga pinuno o kinatawan ng Lakas CMD, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, Partido Federal ng Pilipinas at Partido Navoteño. He was very touched at saka malaking bagay po sa kanya na may suporta po yung House of Representatives. Matatandaan kahapon lang sa pagtatanong ng ilang mababatas, sinabi ng hepe ng AFP Intelligence Command na walang dapat ikabahalang destabilisasyon sa hanay ng militar. Ngayong binabanggit sa manifesto ang destabilization, tinanong namin ng mga kongresista ukol dito. Wala naman pong disturb pero nakita nyo naman po yung threats sa ating Pangulo. So I think it would warrant any kind of support, formal or informal. Nangyari ang fellowship dinner matapos ihain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng ilang mga dumalo, hindi raw nila napag-usapan ang impeachment. Walang napag-usapan tungkol doon. Yun lang. Tapos nagbatihan ng Merry Christmas, nagkantahan. Parang way na rin para mabati ng Pasko ang ating presidente. And at the same time, kagabi, sinubmit ng mga party leaders yung resolution of expressing support to the President. Ayon sa Secretary General ng Kamara, hindi pa niya na itatransmit ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara sa Office of the Speaker dahil may mga kongresista raw na nagsabi sa kanyang may balak din silang maghain ng reklamo. Hindi pa kasi may balita kami na may mga magpapile pa. So, para isang transmittal na lang kay Speaker. Would you know kailan po magfa-file yung iba? Yan hindi natin alam Yan hindi natin alam. Tapos pinag-aaralan din kasi ng legal staff namin yung pinel na complaint kung may kulang, kung na-verified, mga ganyan. Para si Speaker can decide on the basis of the information that we will submit. Target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit ang mga reklamo sa Office of the Speaker sa susunod na linggo bago nakatakdang mag-recess o magbakasyon ng Kongreso sa December 20. Kapag 1/3 ng kabuang bilang ng mga kongresista ang pumirma sa impeachment complaint, hindi na ito diringgin sa Kamara. Ipapasa na ito sa Senado na siyang uupong impeachment court. Sabi ni Senate President Chis Escudero, posible magsagawa ng impeachment hearings kahit naka-break ang Kongreso. Magiging neutral daw ang impeachment court. I will make sure that the presentation of evidence will be allowed and given free, will flow freely. Kaya lang yung desisyon, hindi naman nangangahulugan na evidence o hindi evidence-based yon. Political na desisyon ito. Pero yung proseso, bilang presiding officer, ay magagarantiyahan ko yun at mataas ang kumpiyansa ko doon. Na gagawin namin lahat ng pamamaraan para tiyakin na anumang ebidensya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.